facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yacht. Apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas kasi matutulungan mo rin ang committee para taklat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun yung mga kriminal na tumatakas hindi ito maulit. Ilang pagtakas mo gusto natin malaman. Pwede mo i-narrate sa Madam Chair. Salamat, Sen. JB. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yacht. Madam Chair, Sen. Roy. may I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Ms. Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Sen. Sabi niya, payag ko siya. With all due respect, Sen. Roy. I'm sorry, the chair would like to recognize the presence of Sen. Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session. I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at palahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan ito, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. In fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person. Madam Chair. But in any case, yes, before Sen. Roy again, there was a motion duly seconded. May strong reservation, may objection. The chair will call for. Okay, before the chair suspends, Sen. Sherwin. Si Sheila ho, pumunta po dito. Malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman po siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita bakit po si Kuwa humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit po si Sheila po wala banta sa kanyang buhay? Kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong po sa kanya para makatakas? Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Sen. Roy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung naramdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract na information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis na pag-iisip. Sayang din yung impormasyon na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng sa interview, yung isang mas harsh na interview, interrogation. Hindi mo natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Roy. Minority Leader and then Sen. Joel. Yes. Word of caution lang sa mga colleagues ko kasi ako'y abogado din po.
parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogado nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Huwag natin silang warningan o something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if you will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod because they have a role to play. Malay mo, binarningan sila kanina na malay mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo, tayo naman ang mangailangan ng abogado in the future. So, labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job and your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. Madam Chair. Salamat kaayo, Mayno. But for the record, for one, Attorney David is as not just counsel to Miss Alice but also a resource person in this hearing. Madam Chair. Sen. Joel. May I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say. And we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka aalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka, safe ka, pero hindi mo masabi? Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Inakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, babyhin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Miss Alice. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP, dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye ng inyong death threat? Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi niyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi niyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat niyo? O gawa-gawa niyo lang. Kasi sa banta namin ngayon, gawa-gawa niyo lang to para hindi kayo sumagot. Hindi po ako gumagawa po ng kwento. Hindi po yan ang tanong ni Sen. Sherwin. Tinatanong niya, kung nakatanggap talaga kayo ng death threat noon, bakit hindi nyo ipinormal sa isang police report? Natatakot po kasi ako sa safety ko po. Kaya Kami rin, natatakot rin kami sa safety namin, but we have to trust our enforcers at one point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang itong death threat para hindi ka sumagot eh. Kaya Madam Chair. paikot-ikot po kami dito eh. Just one. Sen. Yes. Sen. Bong Revilla for one related Ah, question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese?
Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi nyo na Ganun kanina ako. local. Sinabi nyo na Local po. kanino local. Opo, So, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla, Napakalayo sinong na local yan? Pilipino ba siya o Chinese? Yung nagde-death threat sa'yo. Meron foreign, meron local Filipino po. So both. Filipino. Malaking grupo talaga. Ayaw mo ba Salamat, Sen Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice. Sen, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice, kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa sisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, hingit lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po Sige, i-discuss po sige, sa sige. public. Okay, Isulat sige. mo na. Sulat mo na. Huwag na kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Madam Chair. Before Sen JV, yan, Miss habang Alice, isulat mo na nagsusunod para ni- makasunod yung ibang mga tanong. Habang Sen sinusunod JV. ni Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpara eh. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. Huwag niyo kaming uutusan, Miss Pasensya Alice. na po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta niyo sa yate nung pag-alis niyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Madam Chair, as much as gusto kong sabihin, pero hindi ko po alam yung location kasi puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko? Isaya, few hours lang po. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact. Kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin doon sa tao, wala na po kami phone. Sinong tao? Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po, Babae? Pilipina o dayuhan? dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay, hindi po ako sure sa nationality po niya, pero definitely po siya. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina Asian ba po siya? siya, African? Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Yan po ang sabi ko sa akin. Dahil Siguro po for safety na rin po. safety nino. Para sa akin lang po, baka para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone bawal. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam kasi yung sinabi po na walang cellphone. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahe kayo sa yate. Estimate number of hours Hindi ko po bago kayo ma-estimate kasi lumipat. baka magkamali po ako. Wala po akong talaga maano sa hours. Mas okay na magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay na magkamali.
gabi kayo umalis sa Manila? Gabi pa ba nung lumipat sa barko or madaling araw na? Ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo, madilim So, pa rin po. anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot. Hindi. Anong oras kayo sumampas sa yate? Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So, bago mag-10. So, mga 9 p.m. or so. And Pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. and then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo dun sa room sa barko? Ay, matagal po. Anong Araw katagal? Ilang araw? po. Siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or 5, mga gano'n. Basta matagal po. 3 to 5 days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi di po ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Sa mga 4 days kayo doon. And then, paglabas nyo sa room, teka, 4 na araw, nasa room lang kayo? Hindi po kami pinabalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang atras na rin ako. Nakakatakot. Bakit ka aatrasan? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. Ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga doon. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Wala po siyang bintana. Parang lang Meron o wala? wala po siyang, kasi pag bintana mo, yun ang sarsan mo, di ba? Hindi, bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siya isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, maaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong ganun eh. Anong meron? Nasa side lang po siya. Kahit na, sa side makikita mo yung langit kung lumiliwanag, dumidilim. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw. To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po napapansin. So, basta sabi mo mga 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na. Gano'ng katagal kayo bumiyahe? Ilan hours din po yun. Saan ka sumakay ng SB bangka, if Pro I may? SB Pro Tem. Saan ka sumakay ng bangka? Hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat. Hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam kung saan? Hindi po. At saka instruction po sa amin, huwag na po kami tumingin. Huwag na po kami Nakapiring kayo? Hindi naman po, naka-sunglass pa rin po. Salamat, SB Pro Tem. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. Sen Relation Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, Guawaping. Doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, 3 lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Chinese na. Chinese pala yung mga kasama. Hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. So, hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero Asiana siya, di ba? Asiana Sinabi po mo siya. kanina. So kayong 3 lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila tsaka ni Wesley. Kayong 3 lang. Thank you. Salamat, Sen Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo
makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyo makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipino. So yung walang Filipino na tumulong sa inyo. So yung nag-iisang taong isinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo. Ito ba tao? SP Pro Tem. Ito ba taong to sinulat mo na dito sa Pilipinas? Understanding ko po wala. Makatakas na rin. Hindi ko po alam, pero alam ko po wala po siya dito. Sa pagkakalo mo, nasaan? Hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nangyari, nandito siya sa Pilipinas noon, nung nag-usap kayo. Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Filipino, walang government official na tumulong sa pag-iskapo mo dito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Filipino. That's impossible. Hindi posibleng walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese na ito. Wala po talaga. Na kinuha, na nag-arkila ng yate, dinala ka sa saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong mga Pilipino. Wala pong tumulong. Wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Salamat, SP Pro Tem. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Ibang halaga? Wala po. Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tungkol dun sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. Wala po ako nakitang Filipino. Wala rin pong tumulong po sa akin ng Filipino po. Miss Alice, bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya madadawit kayo. Sen Madam Chair, Joel. just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang puganti ka. Sen, siguro, hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan. Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. But, Chair. Wawaping, sino nagbayad ng mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per sakay mo? Kung hindi 200 million. Sen, wala pa akong binayaran. So lahat libre. Wala pa akong binayaran. Lahat libre. Wala po akong binayaran. Kaya nga, ulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa ring bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Pupunta sa saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumuob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way. Hanggang makarating ka doon sa dulo. Hanggang makarating po sa Okay. dulo. So siya yung laging lahat na nagpapacilitate itong Asyano na babae na ito, no? Babae po na issue. Oo. Doon, no, pagsakay nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo para dun sa malaking yate, para sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka dun sa malaking boat, at 4 na araw ka na dun sa maliit na kwarto, anong sabi sa iyo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta?
Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan. Pero not our country. Wawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo naman bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat sa pingin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan nyo. Wala po kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, na hingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At sa Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader, and then SP Pro Tem. One quick question kay may tumulong ba sa'yo na immigration? Immigration, wala po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Nancy. Commissioner, makalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla ng POS na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Commissioner Tama ba Tansi. yung Commissioner na Na-receive ko relieve of na your post? na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed. Yet informed that you are being relieved or being transferred to another post o wala? Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain need to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honor. Tama po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SP Pro Tem. Ito ng pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa iyo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalita mo? Sen, kung okay lang po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalita na hindi maganda tapos siya tumulong sa iyo mag-facilitate ng transport ng pagtakas mo rin sa Pilipinas? Opo, Sen, hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss Hindi po nga, sa ang public. tanong ko sa iyo, pinagsalitaan mo siya na masama, pero siya ang nag-facilitate ng pagtakas mo dito sa Pilipinas. Pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo masama, hindi na kita tutulungan. Diba? SP Pro Tem, bago sumagot, sana, si Miss Alice, the Chair would like to recognize yung presensya ni Sen Mix. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Tem. Kinailangan pa niyang itanong ng 2 beses. Oo nga po eh. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Bago si Sen Bong Revilla, the Chair would like to appreciate the presence of Sen Grace. Salamat Thank you. po. Yes, Alice, okay. SP Pro Tem Alice, muna and then Sen Bong. bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sama, absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. And Opo. we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? That Sen, you know? andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po Oh, yun. yes. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yun lang, doon po ako nag-worry. Kaya ayaw ko po mag-disclose Nandiyan po sa public. nandiyan ang police, nandiyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung
pangalan na sinulat mo sa papel. Actually, lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na sa Nasa Taiwan, Madam Chair. Ah, okay. Okay, isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with, ano? Itong, Yes, oo. itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Are you aware of it? Sen, hindi po ako aware na holder Yes, po eh. siya ng 5. Holder ng passport ng Kitts, Nevis, China, Cyprus, Dominica, sa Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa iyo, napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan na sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. So Pinagsalitaan ko po talaga siya. Yeah, ano nga? Doon po Why nag-start. why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya ng masama? Yun lang naman eh. Bakit siya Siguro nag-facilitate? po yun, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nag-guilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Sa nangyayari po ngayon sa akin. Dahil, Tingin ko lang po. bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko po siya No, it's not i-expose po okay. sa It's not public. okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Temp, gusto Yung- mag-interject. Yung si safety Sen mo, sagot na namin. Sagot Isa na lang, ng sagot. PNP. Isa lang tanong, isa lang. Isa lang. With the indulgence of SP Pro Temp. Ah. Senbong. Yung isa lang, isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? ba O yung tumakas taong ito o sa papel, itinakas ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that Oo question. nga, Ba't factual kailangan pa? question lang. Napakasimple ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along So, the way po, itinakas ka niya. along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So, itinakas ka. So nung Hindi ka pag-alis nyo tumakas. sa Magkaiba yate, kasi yan eh. sorry Senbong, quick ano lang. Yes. So nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi Wala rin. po. Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po SP siya. Pro Temp. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi, ang nangyari po dyan, Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo Yes or gusto no mo na lang? sanang umatras. Yes or no lang? Desisyon mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinacilitate ito. nung una po siya po nag-decision po para sa akin. So, Nung una. Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Ang na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya nun dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng Ikaw lahat ang big ng boss ng Pogo lahat, sa tama. Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bambay. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagtinig na ito. Madam Sen, Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Chair, yes, just to put Sen. into the records, no? Yes, Itong tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong
yung lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yun, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation ito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that in. Yes, salamat, Sen. Madam Joel. Chair, only Yes, one question. SP Pro Tem. Madam Alice, ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtaka sa buhay mo ito? Ito may nagtataka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nakita. Na siya? Ito sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga, so anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, eh nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun. Oh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon, ang batang huli, Nung bandang huli lang po. oh, Nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito, and in fact, sagot mo kay SP Pro Tem, isa siya na nagpapanta o parang nagpapanta sa iyo, all the more. Dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa niya, para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa tao. Maybe, Madam Chair, you can continue with your Yes, questioning. salamat SP Pro Same Tem. time. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14 na, wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa Ombudsman. I'm just asking po kung nandito, kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Oo, hindi yan incriminating sa kaso mo sa Ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? So, biyak sa akin, hindi ko po alam yung anong date po talaga, pero Anong July buwan? po yun. July. Opo. Oo. So, before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo, July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview, Wala po. marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na gano'n sa interview po. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Madam Chair, I invoke my right po. I'm just asking. Parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po saglit yung counsel. Oh my God.